Ang video na ito ay isang paalaala sa mga makasaysayang pangyayari sa buhay ng mga martyr, sa kanilang paniniwala noong unang siglo. Noong ika-3 siglo ng Kristyanismo, gumawa ang nauunang simbahan ng isang aklat na tinawag na Biblia, upang gamiting pangpatunay na siya ay orihinal, at siya ang tanging nagtataguyod ng katotohanan, mula sa awtoridad ng Panginoong Hesus. Dahil sa Biblia, ang simbahan ay minamahal at pinapaniwalaan sa lahat ng Kristiyano sa loob ng 15 na siglo. Ngunit, pagdating ng ika-16 na siglo, ang paniniwalang ito ay nagkabaha-bahagi, dahil ang Biblia ay madali lamang nilang baluktutin, at sabihing totoo na nagmumula ito sa unang simbahan, pero ang Katoliko hindi. Subalit, sa video na ito, hindi na kailangan pa ang Biblia, upang patunayan na buhay pa hanggang ngayon, ang orihinal na simbahang Kristiyano na tatag ng Panginoong Hesus. Kaya, maglalakbay tayo sa lugar kung saan hindi mo matatanggihan ang totoong kasaysayan ng Kristyanismo, na walang iba kundi ang mga natuklasang lugar na ito ng mga teologo, at hindi na tayo kukuha ng mga talata o tradisyon lamang. Pupuntahan natin mismo ang mga lugar, na hanggang ngayon ay nagiging buhay na saksi sa tunay na pananampalataya. Sa tuwing liliko ka sa isang kanto sa Roma, makakakita ka ng isa pang sinaunang templo, o mga obra maestra. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang nasa ilalim ng iyong mga paa, habang ikaw ay naglalakad sa lugar na ito? Di mo ba alam, na nasa ibabaw ka ng napakaraming mga libingan? Ang lugar ng Roma, ay tahanan ng isang malawak na sementeryo, na nasa ilalim ng lupa na tinawag na mga catacomb. Na inukit mula sa malambot, at bulkanikong batong tufa, na nakapalibot sa lungsod. May mga impormasyon na noong panahon ng kanilang pag-uusig, ginamit ng mga Kristiyano ang mga catacomb na ito, bilang isang lihim na lugar upang ilibing ang kanilang mga patay. Kilalang kilala ang lokasyon ng mga libingan. Ayon sa kasaysayan, hindi kayang gawin ng mga mahihirap na Kristiyano, ang sarili nilang libingan noon. Kaya inaayos nila na dalhin na lamang ang mga labi, pababa sa mga tunnel na ito. Ilalagay sa tinawag na sarcophagus, o sa mga istanti sa dingding, at isasara ito, upang hintayin ang huling paghuhukom, o ang mauusisang mga mata ng mga arkeologo. Nagsimula noong ika-2 siglo ang 40 libingang ito, at pinalawak ng mas malalim sa lupa, habang pinupuno ang mga ito ng mga bangkay ng mga Katolikong martyr ng paisa-isa. Sa makatuwid, ang video na ito ay nakatutok sa kasaysayan, at archaeological na ebidensya ng mga unang Kristiyano sa Roma. Dito makikita kung paano pinahahalagahan ng tunay na relihiyon at pananampalataya, na siyang karugtong ng unang Kristyanismo, ang mga lugar na ito. At ang layunin ng kwento na ito, ay ibahagi ang mga natuklasan sa kasaysayan. Dahil sa ngayon, maraming tanong tungkol sa mga pinagmulan ng mga relihiyon sa daigdig. Ngunit hindi ito pinapaniwalaan sa pamamagitan ng Biblia lamang. Una, alamin natin kung ano ang mga catacomb. Ang catacomb ay tumutukoy sa isang sistema ng mga underground passages, o kuweba na karaniwang ginagamit bilang libingan o para sa iba pang mga layunin noong unang panahon. Hindi lang ito basta libingan para sa mga unang Kristiyano, na minsan ay pinaghihinalaan ng mga Romano, ito rin ang kanilang ginamit na lugar para sa pagdadasal at pagtitipon. Mayroong mahigit 40 catacomb sa Roma, ngunit tutukan natin ang 3 pinakamahalaga, at puno ng ebidensya. Ito ang mga catacomb ni San Callisto, ni San Sebastiano, at San Domitila, bilang mga malalaki at kinikilalang libingan ng mga martyr na apostol. Noong taong 1848, si Giovanni Battista de Rossi, isang kilalang arkeologo, na kinikilala sa buong mundo. Ang unang nakatuklas ng malaking bahagi ng catacomb ni San Callisto. Ang kanyang pagtuklas ay batay sa mga sinaunang sulatin, at lahat ng natagpuan niya, ay tumugma sa mga tala ng kasaysayan. Ngunit, para sa sinumang nais na bumisita sa catacomb na ito, bago makapasok sa loob, ay may mga patakaran na dapat sundin. Ayon sa tagapamahala, bawal po tayo makakakuha ng larawan sa ilang bahagi sa loob ng catacomb. Lalo na kung may mga labi, at kailangang panatilihing tahimik sa loob nito. At kailangang ingatan ang mga pader, at mga bagay na nandoon. Medyo malamig ito, at mahirap lakarin sa loob, kaya bawat mag-ausuri dito ay magdala ng komportableng sapatos at damit. Ang catacomb ni San Callisto, na tinawag na opisyal na sementeryo ng unang simbahan. Ito ay matatagpuan sa Via Appia Antica, sa Roma.
Ayon sa mga tala ni Eusebius, isang ika-4 na siglong iskolar na sumulat ng kasaysayan ng mga Kristiyano, ito ang opisyal na sementeryo ng simbahang Romano noong ika-3 siglo. Maraming mga papa na inilibing dito. Narito mismo ang Crypt of the Popes, patunay na dito inilibing ang 16 na unang papa. Kabilang na sina Papa Linus, sa taong 67 hanggang 76, at Papa Clement I, sa 88 hanggang 97 siglo. Ayon sa mga nakatuklas at nakapunta sa loob nito, makikita dito ang inskripsyon na may salitang Clementas, na tumutukoy kay Papa Clement I, na nagsulat ng epistola noong 76. Ngunit dahil bawal ang kumuha ng mga letrato, tanging mga testimony na lamang ang nagpapatotoo ng mga realidad na nakasulat sa loob ng catechism na ito. Ang salitang Clementas ay isa sa mga pinakalumang nakasulat na dokumento ng Kristyanismo, at sa pamamagitan ng carbon dating, napatunayan na ang mga inskripsyon na ito ay mula pa sa ika-2 hanggang ika-3 siglo. Bukod sa mga papa na nakalibing dito, maraming labi ng mga martir din ang nandito. Marami rin tayong makikitang inskripsyon na may salitang in case. Ang salitang in case ay isang karaniwang mensahe ng mga unang Kristiyano para sa mga namatay, na ngayon ay rest in peace na mababasa sa bawat libing o RIP. Punta naman tayo sa Catechism ni San Sebastiano, nasa Via Appia Antica sa Roma. Ayon sa mga tala ni Tertullian, isang ika-2 na siglong Kristiyanong iskolar. Dito inilibing ang mga martir na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, at ang mga apostol ni Kristo. Dito rin pansamantalang inilibing ang mga labi ni na San Pedro at San Pablo, noong 258 hanggang 260 na siglo. Malinaw na ang pangangalaga ng mga labi ng dalawang haligi ng tunay na Kristyanismo ay hawak ng Iglesia Katolika Romana. Bagamat inilipat na ang kanilang mga labi sa St. Peter Basilica at St. Paul Basilica sa Roma. At katulad ng ibang catechism, mayroon din ditong Via Sacra o sagradong daan na ginagamit ng mga Kristiyano para magdasal. Natagpuan din dito ang mga maliit na kandila at mga alay na gawa sa trigo, mga bagay na napatunayan na mula pa sa ika-2 siglo. Panghuli nating puntahan, ang Catechism ni San Domitilla, nasa Via del Sette Chiese, Roma. Makikita dito ang Chapel of the Sacraments o kapilya kung saan dito ginawa ang sakramento ng simbahan. Isang silid na may mga mural na naglalarawan ng mga unang ritual ng Kristyanismo, tulad ng binyag at komunyon. Ibig sabihin, dito naganap ang pagbahabahagi ng tinapay na katawan ng Panginoong Hesus, o ang tinawag na Eucharist. Makikita rin natin ang mga larawan ng mga simbolong tulad ng isda, na nakalagay sa mga pistola ng mga pari ngayon. At mula kay Tertullian, hanggang kay Eusebius at San Jerome, lahat ng mga iskolar na ito ay binanggit ang nasabing mga catechism, bilang lugar ng pagdarasal, at libingan ng mga Kristiyano. Ang mga pangalan at kwento ng mga martir ay hindi lamang mga alamat, ito ay patunay na ang mga unang Kristiyano sa Roma, ay handang mamatay para sa kanilang pananampalataya. Ang mga lugar na ito ay patunay ng kanilang katapatan. Hanggang ngayon, ang mga catechism na ito, ay bukas para sa publiko. At mula sa mga simbolo, inskripsyon, hanggang sa mga sinaunang sulatin at kagamitan. Lahat ay nagtutugma para patunayan, na ang mga unang Kristiyano sa Roma ay talagang umiral, at ang mga catechism ay kanilang tahanan sa huli. Maliban sa mga nakasulat sa Biblia, ang mga katotohanan na ito, ay ang nagiging legitimong ebidensya, na tanging ang simbahang Katoliko lamang ang nakikipaglaban sa pananampalataya, na itinatag ng Panginoong Hesus. Dahil sa mga buhay na ebidensya na ito, kahit hindi mo nasusuriin pa ang Biblia, upang mapatunyang buhay na buhay pa ang nag-isang simbahan kasama ang mga banal na apostol. Ang ebidensya na ito, ay tiyak na saksi at makikita ang walang katulad na kapangyarihan ng tunay na iglesia mula pa sa orihinal na Kristyanismo. Ay nagbibigay daan sa atin upang matuklasan kung alin sa mga relihiyong Kristiyano ngayon, ang walang putol na koneksyon sa kasaysayang Kristyanismo. Para sa inyo, ano pa bang mga makasaysayang lugar na may kinalaman sa mga relihiyon sa daigdig ang gusto ninyong tingnan natin? Sana po may bahagi nyo ang video na ito, para may parating din natin ang mga kwento ng kasaysayan sa iba. Ito po si Kuya Tem, hanggang sa susunod na paglalakbay.